Hello mga person ko, magandang buhay, and this is my another vlog. Enjoy watching! Paggising nga pala namin na aking mahal na asawa ay nagpahinga muna kami. Saka naman kami sinabihan ni mama ko kung gusto na daw ba namin kumain. Meron nga daw tinapay dito or kung gusto na namin kumain ng kanin. Dahil mga 12 o'clock na rin noon ay pinili namin na kumain na ng kanin. Ang ulam nga pala namin ay kinamatisang baboy na may patani. Nung mga kinahaponan nga mga person ko, 4 PM po ata yon ay nagkaayayaan po kami ng aking mahal na asawa na pumunta sa Guagua. Dito na nga po pala tayo sa highway. Dederetsuhin nga lang pala natin yung daan na yan papunta sa pupuntahan natin. Mga person ko, kung napapansin nyo po ay ngayon lang po ako ulit nakapag-upload. Minsan kasi tinatamad tayo, kaya lang napapaisip ako bakit ako tatamarin kung may pangarap ako. Kaya ayan mga person ko, kahit late na to ay i-upload natin. Dito nga pala kami ng aking mahal na asawa sa RNB 188. Dito nga pala ay maraming bilihin ng mga pantalon, damit, sandals, duster at mga iba pa. Bibilhan ko nga pala siya ng pantalon dito. Binilhan ko nga pala siya ng pantalon dahil yung ibang pantalon niya ay numinipis na or may butas na sa ibang part. Pagkatapos nga pala namin makabili ng pantalon niya ay inilagay niya muna yung nabili namin sa sasakyan. At syempre kapag pupunta kami dito sa may Guagua Plaza ay hindi mawawala yung magtuhog-tuhog kami ng aking mahal na asawa. Nagtuhog na nga ang aking asawa ng kwek-kwek dyan. Kumuha nga rin pala kami ng chicken nuggets. Natatandaan ko nung college kami kapag pumupunta kami dito ay bumibili kami palagi ng chicken nuggets. Ayun kasi yung masarap. Lalo na kapag mainit mga person ko, masarap yun. Yung mga kasama ko nga pala nun ay yung mga kaibigan ko or mga classmates ko nung college. Kain tayo mga person ko, kanya manaragong sumubo. Ganyan din ba kayo mga person ko na kapag nagtuhog-tuhog kayo ay inumin nyo yung sauce? Kung ako yung tatanungin nyo, ako ganun ako. Lalo na kung masarap po yung sauce. Tumayo na nga ako dyan mga person ko dahil hindi ko matiis na walang tissue. Kaya lang nung pagbalik ko ay wala din akong nahingi dahil walang tissue yung ibang napuntahan ko. Yung asawa ko naman kasi ay wala siyang dalang towel. Kaya yung ginawa ko mga person ko ay nagugas na lang ako sa mineral water. Hindi ko na nga lang nakuhanan dito mga person ko. Habang nakapila nga pala ako sa may shawarma, sabi ko sa aking mahal na asawa ay videohan niya yung mga pagkain dito. At ayun nga yung ginawa niya. Kahit nahihiya yung aking mahal na asawa na yan ay nagpapasalamat ako kasi nagbi-video pa rin siya. Nung sinabihan ko nga siya na mag-video, kitang-kita ko sa mukha niya na parang naiinis siya kaya lang wala siyang magagawa. Yung tipong titingnan ko pa lang siya mga person ko, alam niya na yung dapat niyang gawin. Buti na lang hindi niya ako sinabihan na ako yung pumila dyan at ikaw yung mag-video. Madalas palaging ganun yung routine naming mag-asawa kasi alam naman ng lahat ng nakakakilala sa amin ay mahiyain kami talaga. Sadyang kinakapalan na lang namin yung aming mukha. Tapos na nga mag-video doon yung aking mahal na asawa. Yung mga nakita nyo nga palang yun mga person ko ay ayun po yung mga nagbebenta dito. Nakapaikot po ito sa may plaza. Dati nga pala yung lugar nila mga person ko ay nasa gilid sila ng munisipyo. Tapos ngayon ay nalipat na sila dito. Tapos yung sa gilid ng munisipyo ay ginawa nilang parkingan. Kung mapapansin nyo mga person ko, bago ako makabili dito sa may shawarma ay nakapila ako. Diba sabi ko sa inyo ay marami talagang bumibili dito. At sinabi pa nga ng katabi ni kuya na siya na lang daw yung masali. In Tagalog ay siya na lang daw yung mabenta. Yung binanggit ko po kanina ay Kapampangan po yon. May playground nga po pala dito na kung saan ay pwede nyo pong paglaruin yung mga anak nyo. Habang naglalakad nga pala kami ng aking asawa ay narinig namin na may kumakanta. May kumakanta nga rin po pala dito mga person ko. Ayan po si ate, siya po yung kumakanta. Kinakain na nga po pala namin yung shawarma. Sa food trip nga namin ito mga person ko ay nagtubig lang kami, hindi na rin kami bumili ng kahit anumang juice. At isang pirasong tubig na lang din yung binili para tipid. Dahil pag uwi sa bahay ay makakainom naman din.
Nakita ko nga palang may Nonos Donuts dito, kaya sabi ko sa aking asawa ay itry namin, bumili kami ng kalahating dosena or isang box po. At yung isang box na yon mga person ko ay may 6 na pirasong laman. Tapos na nga tayong bumili ng donut mga person ko. Kaya ngayon, eto, pauwi na po tayo. Finally, nakapag-voice over na rin ako ulit mga person ko. Parang isang week ata akong hindi nakakapag-voice over. Na-miss niyo po ba ako mga person ko? Na-miss niyo ko o hindi mga person ko? Okay lang tulad ng sinasabi ko dati. Pero salamat pa rin sa mga palaging nanonood sa akin. At syempre mga person ko kung nanonood, yung mga palaging nanonood dito, thank you po sa inyo, shout out po sa inyo. Lalo na yung mga katrabaho ko po sa office, yung tipong makikita nila ako, sasabihin nila sa akin na hello mga person ko, ginagaya nila yung intro ko. At eto pa nga yung sinasabi nila, hello mga person ko, magandang buhay. Yung tipong babanggitin nila yon ay tuwang-tuwa na ako. At syempre, napapaisip ako na pinapanood rin pala nila ako. Yung sinasabi ko rin sa vlog ay binabanggit din nila. Kapag may mga taong ganon ay nakaka-inspire din. Parang talagang pursigido akong magpatuloy sa larangan ito. Sure! Ay, Rugo, anong sinasabi ko na mga person ko? May nalalaman pa akong larangan? Ano yon? Athlete ka? Athletic ka, girl? Nakawala nga yung batang makulit na to dahil kanina ay nasa stroller lang siya. At ngayon pumunta siya kay Tito J niya, naglalaro pa mo siya ng ML. At may sinasabi nga yung lolo niya dyan, nakita mo na yung daddy mo, sabi niyang ganon. Binalik na nga siya ulit sa stroller niya at pinapakain na siya ngayon. Yung ulam nga pala ng batang ito ay yung kinamatisang baboy na may patani. Siyempre sa bawlo yung kakainin ng batang yon at saka kanin. At si tatay ko nga tapos na yung piniprito niyang baboy. At nakagawa na nga rin po pala sila ng sausawan. Sumandok na nga rin po pala ako ng kanin namin. At eto nga si Buntis ay nangunguna na dito. Mamaya niya na isusuko niya lang din. Pero parang hindi naman siya nagsuka nung araw na yon. Madalas kasi kapag kakain siya or pagkatapos niya kumain ay nasusuka siya. Siguro yung ulam namin ngayon ay cravings ng Buntis. Nagprito nga rin pala sila ng balat ng manok. At dahil madami kaming kakain, si mama ko ay nilinis na niya yung lamesa. Pinunas niya mga person ko at inalis yung ibang nakalagay sa mesa. Minsan kasi yung ibang gamit namin dito ay nilalagay doon. Kain na po tayo mga person ko. At yung batang makulit umupo pa dito at tumabi pa nga kay Daddy J niya. At gusto niya na naman magpasubo. Ulam nga natin ngayon mga person ko ay yung tira kanina na may sabaw, pritong baboy, balat ng manok, tsaka nagprito na rin si tatay ng eggplant. Pagkatapos nga pala namin kumain, nagliligpit na nga si mama dyan. At inilabas naman ni Buntis yung mga donut. Pinaghati-hati ko nga yung mga donut na yan para magkasya sa amin lahat at iba-ibang flavor yung matikman namin. O siya mga person ko, hanggang dito na lang ha. Maraming salamat po sa panonood. Magandang buhay. See you for my next one mga person ko. Mwah!